Welcome back mga chef. Nandito tayo ngayon sa street food haven ng Hong Kong. At ngayong araw, mag-ultimate food tour tayo simula sa breakfast, sa lunch, sa dinner, at may bonus pang dessert. Sabi nila ito daw ang pinakaluma at pinakamahirap na district dito sa Hong Kong. Pero sabi ko naman, dito matatagpuan na lahat ng klase ng mura at masasarap na street food ng Hong Kong. Kaya tara, samahan niyo ako. Dito sa Shanghai po ng Hong Kong, hindi lang murang mga pagkain na makikita dito. Mura din halos lahat ng mga bilihin na kailangan sa bahay at mga pwedeng pasalubong. Kaya para tong divisorya ng Hong Kong. As early as 9 AM pa lang na umaga ay nagsisimula na magbukas ang mga bilihan dito. Pero ang mga kainan ay nagbubukas na as early as 6 AM. Kaya naman para sa ating breakfast meal, una natin pinuntahan itong San Hang Yuen na bukas na ng ganun kaaga. Kaya umaga pa lang ay madami na agad ang tao dito dahil sikat sila sa kanilang breakfast meals. Dahil bukod sa kanilang sikat na egg and beef sandwich ay marami pang mapagpipilian na masasarap. So nandito nga tayo sa San Hang Yuen na sikat sa kanilang egg and beef sandwich na bagay sa ating almusal ngayon. Dahil open din sila from 6:30 AM. So ito nga San Hang Yuen ay isang cafe dito sa Hong Kong o tinatawag na Chan Chan Teng na isa sa mga must-try na kainan sa Hong Kong. Kasi sikat sa kanilang mga breakfast meals and also yung kanilang local milk tea. Mga lang simple at kung isipin mo, simple lang na egg and beef yung sandwich. Pero tingnan nyo, napaka-savory niyan. At ito ang isa sa mga nagpasikat sa kanilang restaurant. Ito nga, susubukan na natin kanilang egg and beef sandwich. Makikita nyo naman, napaka-juicy niyan at napaka-savory. So napakasarap na ng egg and beef sandwich. So I think yung nagpasikat sa kanila dito, sa kanilang egg and beef sandwich, yung timpla ng kanilang beef. Hindi ko ma-explain kung anong meron dito, pero napakasarap, hindi siya maalat, sakto lang yung lasa. At ang napasarap pa dito, is nagko-complement yung lasa o timpla ng kanilang beef dun sa itlog. Pero mas masarap nga lang to kung kinain natin ng mas maagang, dahil nag-video pa nga tayo. Kaya medyo na-absorb na nung tinapay yung oil or yung sauce ng kanilang beef. Pero kung mas toasted pa at mas malutong yung tinapay nila, mas masarap to. Umorder din pala ako nito kanilang Sichuan na egg and beef sandwich. Kasi gusto lang matry kung gaano ba kaanghang yung kanilang Sichuan na egg and beef sandwich. So medyo maanghang siya, mahirap yung tolerance ko rin sa maanghang. Tapos madidistinguish mo talaga yung Sichuan style ng pagkakaluto ng beef na malalasang yung peppercorn and yung also yung sili na ginagamit nila. And I think if mahilig ka sa maanghang, magustuhan mo tong egg and beef sandwich na Sichuan style nila. Kasi hindi lang siya puro anghang, malalasang mo talaga din yung timpla ng kanilang beef. Yun nga, sa mga chan-chan-teng dito sa Hong Kong, isa sa mga must try nila dito is yung kanilang local milk tea. Kasi yung local milk tea dito sa mga chan-chan-teng or cafe nila is iba dun sa mga nagtitikman yun usual na milk tea sa mga milk tea shops. Kasi dito malalasama talaga yung lasa ng tsaa and also yung creaminess ng milk na ginamit nila. And nga, kung order kayo ng Sichuan style na egg and beef sandwich nila, itong maganda pang dilute ng anghang ng kanilang Sichuan na egg and beef sandwich. So, ang sarap nga ng kanilang milk tea. Baka creamy, tapos yung malalasama mo talaga yung lasa ng tsaa. So, yun yung para sa ating almusal pa lang. So, tara, punta naman tayo sa next food trip natin. Susunod nating pinuntahan na itong Hap Pik Thai na open din from 6:30 AM. Kaya isa din to na pwede at masarap na puntahan para mag-almusal. Palagi din silang pinipilahan at nailagay pa sa Michelin recommended dahil sa kanilang chong fan or steamed rice roll na freshly made every day. And also dahil sa very delicate texture neto na complementing pa sa kanilang homemade sauce. So next stop over muna tayo dito sa Hap Pik Thai na sikat sa kanila chong fan or steamed rice roll. So yung chong fan nila, meron sila available from $10, $15, up to $20. Pero yung order namin is yung $10 lang pero napakadami at decent na ng serving na good for sharing na siya. Na itong kanilang chong fan or steamed rice roll ay serve with sesame sauce o yung parang kanilang peanut butter. Tapos masarap to nilalagyan ng hoisin, yung parang soy sauce nila na matamis. And lalagyan ng sesame seeds. So it's also, mahilig sa manghang, meron silang available na sweet chili na pwedeng ilagay dito sa chong fan. So tara, tingnan na natin. So ang sarap ng sauce nila na complementin yung sesame sauce dun sa hoisin sauce.
Hindi siya maalat, pero may complementing na ang tamis ng sesame sauce. And also, yung steamed rice roll nila is napaka-delicate, napaka-lambot. Nakikita nyo, napaka-galante nila dun sa sesame sauce, so yung parang pinag-butter. Yan, sarap talaga nito. So, hindi ako nagtataka kung bakit to Michelin recommended. Dahil napakasarap, napaka-delicate. Actually, nakatrin ako na itong Shungfan before, pero sa ibang kainan. Kaya masasabi ko compare ko na masarap talaga dito sa Haptik Thai kasi napaka-fresh, napaka-lambot ang kanilang Shungfan. Kung tofu o soya lover ka, sigurado ako magugustuhan mo tong next na pinuntahan natin. Dito sa Kungwo Bean Curd Factory, lahat ata ng pwede mong maisip na pwedeng magawa sa bean curd or tofu ay nandito na. Pero sigurado akong hindi ka naman mauumay dito. Dahil nga bukod sa mga tofu at soya, madami pa silang pagpipilian ng mga local street foods ng Hong Kong. Andito naman tayo sa Kungwo Bean Curd Factory. So tinatawag nga itong Bean Curd Factory kasi dito matatagpuan mo lahat ng iba-ibang klase ng produkto o luto sa tofu or bean curd. So una natin titingnan itong kanilang fish and tofu cake. So hindi siya fish cake lang, so gawa siya sa tofu and fish. Tignan nyo. So makikita nyo dito, kung makikita nyo, is gawain sa tofu yung base ng kanilang fish cake na may hinaluan lang ng konting fish or like, I think meron siyang parang shrimp. Kaya nagkaroon ng lasa or na-enhance yung lasa ng tofu nila. And I think masarap to kapag merong sausawan na sweet chili sauce. So for me, ang masarap dito is itong sweet chili sauce. Kasi meron silang different na sausawan dito. So meron kang pagpipilian ng soy sauce, sweet chili sauce, meron yung hoisin, and also meron sila parang chili sauce lang. Nagkanda din naman isa kanila itong deep fried tofu. Pero kung isipin nyo, walang kakaiba dito sa deep fried tofu. So tofu lang siya na deep fry. Patitikman natin. So itong deep fried tofu nila, actually, para siya normal lang na deep fried tofu. Pero dahil sa freshness ng kanilang tofu na ginagawa nila everyday, lasang-lasang may lasang tofu talaga na hindi siya lasang wala lang or bland. So lasang-lasang siya na lasang soya or tofu. And I think ang masarap naman na sausawan dito, na sauce, yung soy sauce. Cheers! So next natin titigman ito sa tofu fa or yung kanilang tofu pudding or sa atin is parang itong taho nila. So meron din siyang tofu pudding. Yan. And nilalagyan nila din ng sugar syrup na sa atin arnib lang nilalagyan natin. So kasi na sugar syrup. So meron sila dito din yung special sugar na ilalagay mo on top. Hindi ko alam kung bakit kulay orange siya. If alam niyo kung bakit kulay orange yung kanilang sugar dito, let me know in the comment section. So titigman na natin. Again, dahil sa freshness ng kanilang soya or tofu, napakasarap, napaka-delicate ng kanilang tofu pudding. And yung sugar syrup nila, hindi kasing tamis ng kanilang arnibal, na parang, I think ito yung swak lang na tamis for, I think for taho or dito sa kanilang tofu fa. Kaya ito, sarap at saktong-sakto lang yung lasa. Pero pag nakukulangan ka naman sa tamis sa kanilang tofu fa, pwede ka na magdagdag ng kanilang yung orange na sugar. But for me, dahil ayaw magka-diabetes, saktong asukal lang tayo. So again, meron nga sila iba't ibang produkto dito. From tokwa, fish cake, and also meron din silang drinks na gawa sa soya. So sa soya drink namin, option ka to choose whether with sugar or no sugar. So ito, in order ko is with sugar, so tingnan natin. So masarap siya dahil nga fresh na gawa nila yung kanilang soya drink na makukumpirma talaga siya sa iniinom natin or in order usually na Vitasoy. Na ito is mas masarap talaga dahil ito ay fresh soya drink. Para sa ating dessert dito, ito ang itatry natin yung kanilang ano tawag dito? Tofu ice cream with ginger syrup. Para sa ating dessert, itong susubukan natin yung kanilang tofu ice cream with ginger syrup.
Mm. Sounds weird na may ginger syrup yung kanilang ice cream. Pero ang sarap dahil complementing siya dun sa lasa ng ice cream yung ginger syrup. Yung texture ng ice cream nila is napaka-creamy, na hindi siya madaling matunaw, kaya very light siya. Pero yung lasa niya is hindi lasang tofu, na parang lasa lang siya vanilla ice cream, na mas masarap pa sa other vanilla ice cream. And then, complementing nga yung ginger syrup dun sa kanilang tofu ice cream. Kaya ito, is a must try din talaga dito sa Bean Curd Factory. So yun lang yung ating food trip dito sa Bean Curd Factory. So tara, pupunta naman tayo sa next stop natin. Itong next natin na pinunta na ay Michelin recommended din for ilang years and sobrang sikat at sobrang pinipilahan. So sobrang sikat nga at dami ng kumakain dito ay nagtayo sila ng 4 na branch na magkakatabi. Tinawag nga itong cart noodles dahil during 1950s ay ito ay binibenta sa gilid ng kalsada ng mga naka-mobile cart na vendors. Dito sa Manky Cart Noodles ay malulula ka sa dami ng pwedeng pagpipilian ng mga sahog or toppings ng noodles mo. At buti na nga lang ay na-modernize na din ng Manky yung pag-order dito kaya hindi na mahirap pumili. Ang kailangan mo na lang ang mag-scan ng QR code then pipili ka na ng gusto mong noodles. Klase ng sabaw at mga sahog. At ito nga yung mga pinili ko. Kahit nga sa inumin, napakaraming pagpipilian kaya napakahirap din pumili. Parang mas mahirap pa nga pumili ng gusto mong orderin at inumin dito kaysa ng college entrance exam eh. Kaya ito nalang pinili ko yung paborito kong iced lemon tea. Ang downside lang dito sa mobile ordering ay kailangan mo nang bayaran agad yung in-order mo at bawal nang i-cancel. And also, ito lang yung selected payment methods. So, nandito na yung order natin. So, ito makikita nyo naman, no, yung sabaw. Grabe, parang pinagpakuluan ng maraming baka. So, tingnan natin yung sabaw muna. Grabe, napakalasa. Hindi ko mahulaan kung anong timplan nila dito sa sabaw nila. Pero meron siyang alat, meron siyang konting tamis, at I think meron siyang hint ng 5 spice na commonly na ginagamit talaga sa mga Chinese cuisine. And also yung scallions or green onions is complementing dun sa sabaw. Kaya recommend if order kayo dito, mag-add din kayo ng scallions. Tingnan natin susunod itong brisket nila. Makikita nyo, halatang napakalambot niyan. Kagatin natin. Okay. Hindi ko na kailangan kumagat sa sobrang lambot. Kahit nga bungi, mangunguyate. At grabe, sobrang lasa. Nanonood yung lasa dun sa baka nila. Nakala mo, pinakulaan to ng mga 5 taon. Susunod natin, titignan itong tinatawag nilang crispy pig ears. So, I think ito yung ginagamit sa sisig, di ba? Titignan natin. So, yung balat ng pig ears is napalambot din. Na parang kasamang pinakuluan ng beef brisket. And also, meron siya yung cartilage, na yung malambot na buto, na makakain mo siya nang hindi siya matigas. Next natin titingnan itong cheese balls. So, itong cheese balls, paborito ko talaga kapag yung mga hot pot. So, kaya ito din in order ko. Sarap. Kita nyo, napakarami yung cheese niyan. Kaya napakasarap talaga nito. Siyempre, para kung maraming healthy tayo, nag-order din tayo nitong gulay nila. Malalasahan mo talagang fresh yung gulay na ginamit din nila. So, ito yung in-order natin ng noodles, yung yellow noodles na nalagay dun sa menu. So, I think ito is egg noodles. Masarap at malambot yung pagkagawa ng noodles. At hindi ko alam kung homemade ito, pero napakasarap. Na nag-a-adapt yung lasa ng noodles dun sa sabaw na pipiliin nyo. Hindi kasi ako masyado fan ng thick noodles. Kasi I think ito yung parang mas malapit sa pansit canton natin, kaya ito yung mas gusto ko. Akala ko yung Michelin recommended nila for many years. It's overrated lang, pero I think deserve nila yung Michelin recommendation. Kung meron naman sa inyo na mamahalan dun sa presyo ng noodles nila, I think sa dami ng serving ng kanilang noodles,
is kaya itong pagatian ng 2 tao. No? So if you're targeting na makakain pa ng other street food dito sa Shamshipu, is recommend na kahit pagatian to ng 2 hanggang 3 tao. Para alam mo yun, mas marami kang matitigam na street food dito sa Hong Kong or sa Shamshipu. So again, dito nga sa Hong Kong, paborito ko talaga dito yung iced lemon tea at iced milk tea nila. Kaya every time na kumakain ako sa labas, order lang ako either iced lemon tea or iced milk tea. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating food trip kung wala tayong masarap na inumin. Dito sa King of Coconut, meron sila iba-ibang klase ng inumin na gawa sa buko. From fresh coconut juice, coconut shake, and coconut milk. Kung iisipin mo ay parang karaniwan lang to ng coconut juice or coconut shake, pero ito ay pinipilahan din dahil sa napakamalinamnam nilang timpla na malalaman mo talagang hindi tinipid. At dahil nga napakainit ng panahon ngayon dito sa Hong Kong ay summer, kaya nag-stop over tayo na isa sa masarap na inumin dito is yung King of Coconut. So itong King of Coconut is matagal na sila dito sa Hong Kong at isa sila sa mga pinakamasarap at pinakamatagal na nagtitinda ng coconut juice or coconut shake. So napakasarap nga ng kanilang coconut shake dahil lasang-lasa mo yung gatas at yung lasa ng coconut. Na parang I think gumagamit sila ng coconut milk other than the coconut itself. At napakadami na nilagyan nilang gatas dito sa coconut shake or coconut juice nila. Sa dami nga ng masasarap na street food dito sa Shamshipu, Hong Kong at sa dami ng kinatin ngayong araw na to, yun muna para sa araw na to. Kaya huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click the bell notification icon para updated kayo sa ating part 2 na ultimate street food dito sa Shamshipu, Hong Kong. See you on my next video.